Tatanggap ng mga kaukulang benepisyo ang pamilya ng 7 sundalong namatay sa pakikipagsagupa sa Abu Sayyaf. Tiniyak ito ng pamunuang militar kasabay ng pag-aalay ng parangal militar sa labi ng mga yumaong kawal. Si Dina Pagibitan, nag-uulat. Bukod sa full military honor sa 7 sundalong nasawi sa bakbakan sa pagitan ng bandidong Abu Sayyaf sa Patikul Sulu Sabado ng umaga, ginawaran din ng mga ito ng Posthumuso Award of the Wounded Soldier Medal. Personal na ginawad ni AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista sa mga kaanak ng mga nasawi ang nasabing pagkilala ng kabayanihan para sa bayan. Samantala, siniguro ng Armed Forces of the Philippines ang agarang pagbibigay ng mga benepisyo sa 7 sundalong nasawi. Kabilang na dito ang 50,000 mula sa Marines, 150,000 mula sa Philippine Navy, 50,000 mula sa AFP MBay, 25,000 sa APSLE, 10,000 sa FIBAW, 10,000 mula sa DOJ habang 30,000 naman mula sa Lingap Kawal Foundation. Personal ding nakiramay si Vice Presidente Jejo Marbinay sa mga kaanak ng mga bayaning sundalo. Kailangan talagang mabigyan ng atensyon kung programa natin sa Abu Sayyaf. Isa lang dahilan dyan, yung ito makakaantala ito sa peace efforts natin. Sinusuyod ng mga sundalo ang lugar para tugisin ang mga miyembro ng Abu Sayyaf na pinaniniwalaang nasa likod ng mga insidente ng pagdukot nang makasagupa nila ang mga bandido. Kabilang na dito ang pagdukot sa asawa ng isang Marines na ligtas ding pinakawalan matapos ang 2 araw. Ayon naman kay First Lieutenant Vladimir Cabrera, tagapagsalita ng Philippine Marines, ang dalamhating kanilang nararamdaman ay kagaya ng dalamhati ng pamilya ng mga kabarong nasawi. Ang buong Marine Corps po ay nalulungkot sa pangyayaring ito, ngunit tanggap po namin na ito po ay parte ng aming sinumpang tungkulin. Hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak ng mga sundalo sa nangyari, kagaya na lamang ni Rosalyn Lorin, kapatid ni Second Lieutenant Alfredo Lorin, na hindi pa rin wala na ang kapatid. Painful sa amin, lalo na sa mother ko. And of course sa father ko na nandun pa siya sa Bicol, hindi niya pa nakikita yung kapatid natin. Balik naman sa normalang operasyon sa Sulu ng ating mga sundalo. As long as they are there, we will continue to pursue them in order that we will be able to protect the citizenry there from any kidnapping incidents and any other illegal activities. Desisyon naman ng mga kaanak kung ililibing ang mga mahal sa buhay sa libingan ng mga bayani o sa sari-sariling lugar. Gayunman, siniguro ng Philippine Marines na sasagutin nila ang lahat ng pangangailangan ng mga kaanak sa pag-uuwi ng mga labi ng mga ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.